dikdik sa kokote nung kung sino man kayong mga talpulanong Estas, Judas o Barabas o Satanas. Pag kayo nakaabot sa amin, wala kaming kiber kay mayaman, mahirap, higante, duwende, malaki, nakapag-aral, mangmang o mayaman, o makapangyarihan o hindi. 1,000 lang. Sa rentang bahay na naging dahilan ng pagpapalayas. Ngayon si Marlene. Sundutin ko nga lang itong kulokay na to eh. Buisit ako sa iyo eh. Asal mong hayop. Humihingi po ako ng saklolo sa inyo. Tulungan nyo naman po ako sa aking problema. Pinalayas po kami noong August 28 ng aming landlady. Sa halagang 1,000 lang po ang kulang ko sa upa sa bahay. Pinagtulakan po ako at sinaktan sa harap ng aking mga anak. Gusto ko po siyang bigyan ng leksyon, pero katulad namin mahirap. Ang hirap-hirap po humingi ng tulong. Minumura at minamalait po kami ng babaeng yun. Pati po yung mga anak ko, takot na din sa kanya. Ilang araw kami natulog sa covered court na walang gamit dahil hindi niya po binibigay yung gamit namin. Nakiusap po kami ng maayos, pero sinaktan pa rin po kami. Sinaktan niyo po ako. Sana po matulungan niyo po ako. Ang hirap maghanap ngayon ng malipatan kasi pandemic po. Okay, Cheryl, kahit sino magagalit at hindi namin ginagamit ikalakal o i-post yung video na yan, nakakainit ng ulo. Lalo na ako, nilapitan mo. May pagkabarumbado ko sa mga taong siraulo eh. 1,000 lang, hindi ka nakabayad, pinalayas ka na. Ano bang dahilan? Baka naman merong issue dito na hindi natin nakikita. Pakisabi nga sa akin, katotohanan. Meron kaming utang nung lockdown, pero pinagsikapan po namin yun na mabayaran hanggang sa umabot na 1K na lang ang balance. Okay. Ngayon nakikiusap ako, sabi ko, pwede kaming umuwi kasi plano talaga namin umuwi ng Iloilo. Kaso lang, di ba po ang papeles ngayon, pag uwi ay sobra naman po kahirap mag-process. Nung time na yon, okay na sana ang process namin at uuwi na kami. Kaya nasabi namin, naaalis na kami dyan. Ang problema lang, naabutan kami sir ng 12 test na tawag. Magkano po ang per head? 7,000. Yung pamatahin namin lang ay kulang-kulang. Kaya nakiusap po ako na sana bigyan pa kami ng chance dahil hindi po madaling maglipat. Katulad niyan, mga bata, bawal naman palabas-labasin dahil may pandemic. Kaya nagtitiis pa ako kahit talagang kung ang mura niya sa amin araw-araw ay wagas. Hindi ko namin tindihan kung anong pakiusap ko sa kanya. Nagbibintang siya na kung ano-ano. Kung ipe-play natin ang video, okay, tinulak ka. Nung umiyak kasi ako dyan, hindi po kasi nakuhaan ng anak ko ng video kasi hindi naman po namin alam na gano'n ang mangyari. Pinasok niya po ako sa bahay, sinampal niya ako 2 beses, natumba ako, nagsikap ako makabangon para lumabas ng bahay. Kasi iniisip ko na kung anong mangyari sa amin, may maliit akong anak. Sabi ko, hindi ako lalaban, kahit patayin niya ako dahil yung mga anak ko, yan lang po talaga ang iniisip ko. Salamat na lang ako nung pagkatulak niya. Merong nag-aarang yung anak niya. Nakiusap sa akin na tumakbo muna ako. Lumayo ako. Kahit naisip ko yung gamit ko, tumakbo na lang ako para hindi ako masaktan ng todo. Baka kasi damay pa yung 2 kong anak. Kayo ba'y nagbaranggayan? Opo, nagbaranggayan po kami ng 3 beses na sa barangay. Kanina po natapos lang yung 1 beses namin harap sa Lupon. Nung una namin harap sa barangay, nagsabi po ako sa barangay na willing ako bayaran yung aking mga pagkakautang. Magkano lahat ang utang mo, Cheryl? Lampas na yata, mga 3,000 yata or 2,000. So, sige, sabihin na natin 5,000. Ano ang gusto mong gawin ko dyan sa hinayupak na Merling Aswang Custodia na yan? Sir, bigyan po ng leksyon ko nung anong klaseng leksyon? Pupunta ako rin, sipahin ko? Itulak ko rin? Hambalusing ko? Sir, wag naman gano'n. Okay. Mabuti ka mo, inawat mo ako. Wag na. Okay. Kala mo kakampi mo ako eh. Saan ka ngayon nakatira? Dito po sa kabilang barangay, sa barangay Balagtas po, yung kamag-anak dati ng amo ko po. So, nagmagandang loob sa iyo. Ikaw ba'y nagrarenta o libreng tira o anong mo? Yung usapan namin sir dito, ambagan ko lang po sa ilaw at tubig. Yung bahay ay tulong na nila po. Napakaliit lang yan. Hindi sapat yan na ikay pagbuhatan ng kamay, itulak at nakikita ng mga anak mo. May epekto sa mga bata yan. Ano hong normal situations dito, sir, para makatulong ho tayo, public service? Linaw lang, sir.
Oo, linawin natin na una-una si Presidente mismo ang nagpapabawal mag-eviction, magpalayas. At siya nga mismo rin ang nakiusap na huwag naman tayong marahas ngayon. Naintindihan natin ang karamihan din sa lessor, yan lang din naman umaasa ng kanilang income. Kaya talagang binabalanse ho natin. Okay. At sabi naman dito sa batas ay i-enjoin or i-encourage lamang. Okay. At bigyan lamang ng grace period, pero wag naman paalisin. Kaya kung merong ganitong complaint lang, ang may sistema ho kami dito na idulog dun sa 1384. Ito yung hotline po ng DTI Consumer. Okay. Hotline 1384 para po matulungan sila ng mga abogado dito sa amin. Okay. Ma-settle yung ganyang issue, pakakausapin parehong lessor at saka yung tenant. Ayun. Sir, maraming salamat po sa information na binigay ho ninyo sa amin, sir. Makakatulong nationwide, informational, educational. Thank you so much, sir. Okay, salamat po. Randy, kausap ko kanina si Cheryl, sabi niya nagkaroon na raw ata ng tatlong hearing, tatlong pagtatagpo. Ano bang nangyari daw dito? Parang tatapos na ba? Ano bang solusyon daw ng barangay? Nasa lupon na po ang kaso. Ano bang gagawin ng lupon? Direct filing ba to? Areglo? Kami po sa barangay, ng baga, sa serbada, sa pamamagitan. Sila po yung pinaghaharap, pinag-uusap. Chairman Tumambling, ano bang kaso nito? Ito ba maayos o gusto nilang pumunta sa direct filing para manghimasok na rito mismo ang DTI para bigyan ng abogado itong biktima rito, kanyang pananakit at pagtutulak na para na maparusahan ng batas natin sa pamamagitan ng paggamit natin ng serbisyo mismo ng Department of Trade and Industry Hotline. So sir, keep us updated. Ano bang nangyayari ngayon? Bale sir, ako po ay naka-quarantine noong panahon na yan, ang pangyayari. Quarantine po, daw kami tinulungan tao. Ngayon po, sila po ay nagharap sa akin ng 3 beses. September 1, September 8, September 15, hindi po sila sir nagkasundo. Okay. Ngayon po sir, akin pong ginawa bilang po chairman, meron pong chairman ng Lupon, akin pong ipinasa sila sa chairman po ng Barangay Justice ng Lupon. Okay. Ma'am, magandang hapon po sa iyo, Marlene Studio. Bakit po? Ay, makinig ka. Kausap ko lang si chairman ngayon at kausap ko si Secretary Ramon Lopez hinggil doon sa video na nag-viral, panunulak mo, pananakit mo doon sa biktima na nakikita sa video si Cheryl. Ako ho, makinig muna ho kayo. Ako ho naman, isinuplong niyan sa barangay, hindi ko naman sir sinisingil. Lockdown na yan, mag-asawa ho ay nasa Iloilo. Ay tapos ho, umalis ho mga yan ho, April 15, dumating ho June 15, kami ho nagpakain ng mga anak. Tapos ho, isinuplong ho ako sa barangay at ako pa ho binabaligtad. Pagkatapos ho, dumating din ang barangay, hahakutin ang gamit. Ang utang lang naman ho niyan sa akin, napakaliit sir ang akin lang hinihingi yung lockdown ng kuryente, bayad-bayada naman dahil 5-8. Okay, tapos na ho ba kayo? Ako naman pwede magsalita, ma'am. Antay muna, kami ho kaso pa ho niyan sa barangay sir. Dahil nga ho, ang nangyari nga ho kami nagkagalit. Ay tunay naman ho, sir. Kayo naman ho'y makinig sa amin. Nakikinig nga ako. Anong ginagawa ko? Pinakikinggan kita, hindi ba? Kanina ka pangawa ng gawa. Sige, tuloy mo pa. Nagsuplong ho doon siya aming hinarat, inape. Pagkadating ho din ng barangay, ako ho ay pinaratangan. Ay di nga kami nag-awa yung ganaman, sir. Halagang 1,000 at 1,500 at kuryenteng wala pang 1,000. Dapat gawa ako'y pabarangay. Pwede na ba ako magsalita? Sige ho. Okay, salamat at medyo nalabas mo ng galit mo. Makinig ho kayo, kami ho'y pambansang sumbungan si Ben Tulfo ho, ang kausap nyo. Nasa ere ho tayo. Ay, ngayon gusto kong sabihin sa... Sandali, pakinggan mo muna ako, wag kang sasabat. Pinakinggan kita kanina, binigyan kita ng galang, misis. Kayo naman ho yung Sandali muna, misis! Sandali! Patapusin mo ako! Binigyan kita ng galang, magsalita kanina, pinababayaan kita. Gusto mo pa ba magsalita? Sige, salita ka pa. Ay, kayo naman ho'y maging baya, sir. Sandali muna! Di pa ako tapos, nag-uumpisa pa lang ako eh. Naguhusga ka na. Chairman, nandiyan ka pa ba? Yes, sir, apo. Pakisabi nga dito sa aswang na babae na to, papasakan ko na tsinelas ang bibig nito, pag ako na buisit na, nasa ere tayo, ano? Bastos eh. Hindi basta-bastang kausap niya. Tama po yun. Si Ben Tulfo na. Yes, sir. Ako'y tumutulong, pambansang sumbungan kami't nakikinig. Kahit ang simpleng reklamo, wala kaming tinatanggihan.
Yes, sir. Nandiyan pa ba yung bastos na Marlene kung nasa linya pa? Nandiyan pa Kami ba? ang nagpakain Oh, yeah, DNA, patayin mo muna yan. Patayin mo muna yung hinayupak na yan. Nakaabot na sa tanggapan ng Department of Trade and Industry sa IATF Task Force. Kasama yan si Secretary Ramon Lopez, Gabinete. Sir, apo. Kilala ko po yan. Sa nangyari nakikita sa video, ebidensya pwedeng magamit. Baka kasi idudulog ko to, ito'y magagamit na ebidensya, nag-viral. Yung pagtulak niya, pagsampal niya sa video, makikita ngayon, piniplay namin, piniplay. Ayan, nakapamaywang, lumapit, tinulak. Ayun, nahulog. Na meron pa yan dyan, physical injury, pananakit doon sa loob ng bahay, traumatized yung mga anak nitong si Cheryl Herona. Okay. Kahit na pamamahin niya, wala siyang karapatan pumasok sa loob. At nakikita pa natin, gusto pang humawak ng pamalo, susugurin yung babaeng dapana, may umaawat sa kanya. Ebidensya na to. Alam ko naman hahantong ito sa sinasabing certificate to file action. Yes, sir. Pagka hindi nagkasundo, talaga po. Talagang wala ka naman. Hindi mo nga napapasundo eh. One of the party does not want to reconcile with the other party, you'll end up, ilarga na lang, mapupunta sa hukuman. Yes, Diba? sir. Ano po kanyang- Matatalo rito yung mahirap kasi mananalo yung kapangyarihan at may pera. Habang tayo nag-i-interview sa area mismo, nagsalita na si Chairman, si Secretary Ramon Lopez para bigyan ng abogado at itong sa hotline na ito mag-iimbestiga. Para nang sa ganoon, masampa ng kaso, baka na lang magugulat na lang si Marlene Custodio, meron na siyang warrant. Pero alam mo, Sir Ben, mas okay pa rin po siguro magkasundo sila bilang tao. Dahil siyempre, ang tao po, nagkakamali po lagi, nagkaroon ng pagkakamali. Archie, sa asal pa lang ng kanyang pananalita, mukhang walang patawad eh. Alam mo, Archie, mas magandang gawin mo na lang, pero para sa akin, baka husgahan ka ng mga tao na parang kumakampi ka ron sa aswang. Opo, hindi. Karapatan po ng nagreklamo kung ano po kanyang gusto. Yun. Kasi tatayo kami sa reklamo. Pakisabi lang, kasi kaya kong bayaran yung utang nitong tao. Ayaw ko lang mainaapi. Ikaw naman, makikiusap ka at gusto niyang, kunyari, pwede kasing gawin ni Marlene. Gusto niya makipag-areglo, makipag-ayos, pero hanggang sa iyo lang. Pakitang tao. Pero pagdating doon sa kay Cheryl, kinakawawa niya. Opo. Hindi ba? So, hindi maganda. Cheryl Herona, narinig mo na kung paano kita pinagtanggol. Salamat po ng marami. Oy, i-relax ka lang. Bantayan natin to. Tatawagan ka namin. Pero bantayan mo, sa huling pag-uusap, nasa sa iyo yung panig ng batas at hindi lang dyan, pati ang sinasabing gobyerno. Malilintikan siya. Huwag ka naman magmalaki. Relax ka lang, ha? Kasi susunod, huwag ka na magpatulak. Itulak mo rin. Alam. Turuan kita ng sidekick. Turuan kita ng elbow. Turuan kita ng Huwag yung... Ay, kung pwede lang sana lumaban. Iniisip Ay, tuturuan ng kita. anak ko. Ay, papadala ako ng master dyan. Yaw-yan. Yaw-yanin mo sa suso. Ayan. Sir, salamat. Natatawa Alright, tuloy ako sige. eh. Okay. Yan ang gusto Thank ko you po. na God bless nakatawa po ka sa inyo na. lahat. Alright, God sige. bless po sa inyo lahat. Alright. Sige, thank you po. Thank you.
Alright. Gusto kong maintindihan kung nga ba'y si Custodio nagpakita sa iyo dahil kasama mo na yung tanod na justice daw na ginawa kong muchacho para kunin yung gamit mo, anong ginawa nitong si Marlene Custodio, itong nanulak sa iyo na dahil lang sa 1,000 na utang? Nagpakita ba o nagtago sa lungga? Hello po. Magandang hapon po sa inyo, sir. Nung kinuha ko po yung gamit ko ay ang asawa niya lang po ang humarap sa akin. Hindi po humarap sa akin si Marlene. Bakit Yun daw? lang po ang humarap, yung asawa lang. So yung asawa, yung mister nitong si Marlene Custodio, may nagsabi ba sa'yo, pasensya ka na, nakaabot nung kay Tulfo at medyo bastos yung misis kong aswang na kumbaga, kausap na pala si Tulfo, ang daming nak-nak. Ano sinabi ni mister? Wala pong sinasabi sa akin kahit ano yung asawa niya. Ano, tahimik lang sila? Hindi po kami nag-iimikan. Hindi ka nag-iimikan. O ano nga, masama ba loob niya? Masama ba loob ng asawa nitong si Marlene Custodio na pumunta na yung tanod, pinasamahan ka na para makuha? Kasi kung hindi mo nakuha yung gamit mo, kami pupunta riyan, magdadala na kami ng pulis, baka pati siya mabibit-bit dahil paggamit ng mga gamit mo, hindi niya pwedeng itago. Tanong ko lang sa iyo, so anong nangyari sa loob ng pamamahay nitong si Marlene Aswang Custodio nang nanulak sa iyo? Hindi na siya nagpakita, nagtatago lang doon, sumisilip sa bintana? Hindi po siya lumabas. Kaya nga, nasa loob lang siya. Kaya nga, nakikita mo ba, baka tudungaw-dungaw si bintana, baka nandyan si Tulfo, baka inisip niya siguro, ganun. Bantayan natin. Wala po. Wala talaga po. Kasi ano yun in-advise lang siguro ng asawa niya na huwag na siyang humarap kasi lalo lang magkakaroon ng problema. Kaya asawa niya na lang lagi ang humaharap. So, nung dumating ang asawa niya, kayo, liwanagin ho natin. Kumusta naman si Justice? Itong si Romeo Custodio, sinabi niya na bakit nagsumbong-sumbong ka? Kinagalitan ka ba? Kasi ginamit din namin siya na parang padalhan ng pera doon, isaksak sa tumbon itong si Marlene Custodio na parang iyan, kunin mong pera na yan, ibalik mo yung gamit. Tumugon ba? Or nagalit itong si Romeo Mayo sa'yo dahil lumapit ka sa amin? Ganito ang gawin natin. Bago kukunin ang pera na padala ni Kuya Ben, gusto ko, diretso tayo kuha sa gamit mo. Ayun. Para isahan na lang. Alright. Tapos pinapirma nila ako. Pumirma ka na, tapos nakuha na. Okay, sige. Opo. Tapos sabi niya, lahat ng utos ni Kuya Ben, yun po ang masusunod. Yun po ang sabi niya. Kasama si Tanod Randy. Okay, o sige, ganito na lang. Kung ganon, Cheryl, at ganon naman palang ginawa nitong si Romeo na kung anong inutos ni Kuya Ben, maganda pakinggan, sinunod niya, wala na akong dapat gawin pati. Nakatulong din naman pala ito si Romeo, okay? So ngayon, sa susunod, ito'y aking sasabihin sa inyo. Walang sino man ang mga abuso na landlord or landlady na itutulak yung mga nandiyon sa kanyang pamamahay sa panahon ngayon ng pandemya kasi bawal yon. Pwede mong bigyan ng palugit, pero hindi mo pwedeng pagbuhatan ng kamay. Yung nangyari sa iyo, ehemplo na yun, ang sino man gagawa niyan, tatayo kami. Hindi kami magalinlangan. Ngayon kaparehong pinakita nito, mamaywang pa to. Kita mo? Tinula ka pa. Siguro ngayon, nakikita niya to, nahihiya siya. Ano ba nangyari dyan sa lugar ninyo? Pinagtatawanan ba yung kolokay na yan? Ay, yun lang po ang narinig ko sa mga balibalita. Na? Narinig ko po na masyadong masama ang loob ni Marlene kasi masyado daw siya nabastos sa media. Ganon. Gusto mo dagdagan pa natin? Gusto mo dagdagan pa natin? Oy, Marlene Custodio, makinig ka. Nabastos ka pala. Bastos ka eh. Hindi ka lang bastos, aswang ka pa sa iyong asal. Nakita mo ba? Ganito kami. Kami ho rito sa pambansang sumbungan, kapag sinumbungan, ganito ang sistema, lengguwahe ho ng mga taong abusado, kaya namin salitain para ipagtanggol kayo. Kasi ikaw, una sa lahat, walang sino man ay dapat magtutulak, pagbuhatan ng kamay, at pagkatapos yung anak mo nakikita na tinutulak ka, natutroma yun iiyak. Binabalikan lang natin to. Kasi itong sumbong na to, dapat maging panukat at pamantayan na ng sino man nagpa-public service. Ikaw ba'y magsasampa ng kaso at gusto mong sampahan ng kaso pa to o move on ka na? Kasi papipiliin ka na. Sir, sa totoo lang, napasa ko na po yung kaso ko. Ngayon po, inaasikaso na ng pulis na nag-handle ng kaso ko. Na ipapasa niya na lang. Nihintay ko na lang po ang tawag at text ng pulis kung kailan ako makakakuha ng kopya ko po. Ganito ang gagawin natin.
Yung kuha mo sa report ng pulis na yan, tutulungan ka namin kasi papasok dito yung DTI si Ramon Lopez na siya mismo magbibigay ng abogado pagdating sa mga isyong pagpapalayas, pagtutulak at pag-aabuso sa sino man kasi gobyerno ng tatayo sa iyo. Malamang itong kinatakot ni Marlene Custodio at yung kanyang Mr. Tico Mambibig na napapahiya sila ngayon sa pinagagawa nila. Alam ko kasi itong si Marlene Custodio dati daw OFW to. Totoo ba to? Opo. Ngayon, Matagal po siya sa Saudi. Nagtrabaho sa Saudi. Kung anong Opo. trabaho, kung ano yung mga kalukuhan ng mga amo niyang sigurong Arabo, ganyan ginawa sa'yo. Pamaywang pa, makinig ka. Ngayon, mensahe. Marlene Custodio, alam ko mapapanood mo to. At kung napapanood mo to, ngayon, nakatiking ka na ng kamandag ng pambansang sumbungan, hindi na po pwede sa amin yung anasal mo na sigurado na papahiya ka at sabi mo, tinabla ka ng husto sa media, kulang pa. Hindi ka lang namin tinabla. Binigyan ka naman ng eleksyon na para ng susunod, hindi mo na gagawin yung mga ganong klaseng mga pang-aabuso, ni naman, palibhasa angat ka sa buhay at dahil sa 1,000, kita mo, binayaran natin na masigit pa. Yung mister niya, tahimik lang. Ayaw magsalita. Pero sa loob ng mister niya, sigurado nagagalit siya. Kumukulo siguro ang dugo niyan. Kaya lang sabi niya, baka makaabot doon kay Ben Tulfo. Tigre yun eh. Kaya hindi na siya nagsasalita. Pero, kumbaga, parang sa palagay mo, galit yung mister niya na parang napahiya sila? Opo, napahiya at galit po. Pero marami siguro nag-a-advise sa kanila, lalo na yung mga anak niya na lumugar na lang yung mga bibig nila. Mabuti naman. At saka sabi ni Marlene, harapin niya na lang daw kung anong ang reklamo ko at ikakaso ko. Sabi niya, harapin niya na lang daw. Ibig niya sabihin, nakahanda na siya maghihimas na matatabang rehas kapag ito'y pinatawag na siya kasi ebidensya yon. Ebidensya yon. Yung ginawa niyang, kumbaga, trauma roon sa anak panabagong kaso yon. Yung ginawa niyang paglabag doon sa pagpapalayas, kaso yon. So, tinamaan lahat ng hagupit. Barangay chairman, pati yung lupon, wala na siyang papuntahan, wala siyang kakampi. Pagkatapos pulis, wala siyang kakampi. At may video pa laban sa kanya, walang kalaban-laban yan. Kaya Marlene, kung ako sa'yo, kung haharapin mo, huwag masyadong mataas yung pilantik ng ihi mo yan, humingi ka na lang patawad kay Cheryl Hirona nang sa ganon, pag siya ba'y humingi ng patawad sa Cheryl, mapapatawad mo? Ay sir, kaya kong patawarin, pero yung pananagutan niya sa batas, hindi harapin niya para naman, para saan po yung batas kung hindi natin gagamitin sa tama? Iyan ang gusto ko sa iyo. Simula ngayon, gawin na kitang isa sa mga Bitag Brigade volunteer. Para diyan sa lugar ninyo, ikaw na ang mga matatayengan namin simula ngayon dahil ikay biktima ng panglalabis, pang-abuso. Tatayo ka na dahil sa likod ka namin, kasi kabahagi ka namin, kasama na kasi babalik na yun bago matapos ang pandemya. Bitag Community Brigade. Nakita mo yun? Thank you, Brigada na yan, ha? Naintindihan mo naman, nakuha mo na? So ngayon, yes po. Ihanda mo ng sarili mo, sampahan natin ang kaso, sasamahan ka natin. Ipapakita natin ngayon sa video kung paano siya maghihimas sa matatabang rehas dahil ang batas, nasa panig tayo ng batas. Siya yung pang-aabuso. Kung sakaling humingi siya ng, one more time, paano pagdating ng Pasko, hinanap ka niya, pinadalhan ka ng mga regalo, at sabi, patawarin mo na ako, Cheryl. Mapapatawad mo ba? Ay, kaya nga po, ulit-ulit, kahit anong sabi niya patawad, pwede ko siyang patawarin. Yan. Kaya lang, kung ano yung batas, yun po ang dapat natin sundin. Ibig mo sabihin, pwede naman magpatawad, sir. Kasi yan ang gusto kong maging kabahagi ng Bitag Community Brigade. Kasi alam mo bakit? Lumalaban. Opo. Ipapairal yung hustisya. Hindi pwedeng patawarin yung mga taong wala doon sa kalooban ang humingi ng patawad. Kasi pag humingi ng kapatawaran, depende kung patatawarin mo. Pero sabi mo nga, may batas tayo. Iba yung batas na dapat umiiral para matuto tayo. Kaya alam ko minsan, basta't manindigan ka at gusto natin makuha ang hustisya para na sa ganon, dito sa programang ito, makamtan mo. Nung una, umiiyak ka, ngayon nakangisi ka na. Nabubwisit ngayon si Marlene Custodio. Ano ang magiging mensahe mo kay Marlene Custodio? Gusto ko mag-iwan ka ng mensahe. Kumbaga, tatak na eto ka na ngayon.
Bitag Community Brigade ka na ngayon. Anong sasabihin mo kay Marlene? Hindi sa lahat ng oras makakaangat ka at ang kalabisan mo ay pwede mong gamitin. Dapat iniisip mo yon. Huwag ka mag-alala. Na sinasabi mo ready ka na, mas ready po ako. Nako. Handa po akong harapin kung ano man ang ikakaso ko sa'yo. Bahala na po ang batas sa akin. Kasi alam ko naman po na tama ang pinaglalaban ko. Kaya po ako'y taos-pusong pasalamat kay Sir Ben at sa lahat-lahat nang tumulong sa akin simula sa pool. Maraming salamat po sa inyo, Sir Ben. Alright, walang anuman. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Mission accomplished yan. Tuloy ang laban. Bitag. Iwasan mo magbanta sa amin, ha? Iwasan mo yung tulpo-tulpo na yan, ano? At baka patulang kita. Katutukan kiusap. Yan ang pakiusap ko sa'yo, ha? Pag may narinig akong report tungkol sa tulpo, hahamunin kita. Tayong dalawa pumunta doon. Huwag mo akong mapatulfo-tulfo. Hindi mo alam kung sino ang mga tulfo sa buhay ko. Dinala ka ni Heidi Bell dito sa si Reden Barela. Kumbaga, hinututan ka sa pamamagitan ng mga pangako. Sir Reden Barela, yung hinahamon nyo ako na pumunta sa mga tulpo po, brothers, hinahamon po ko. Challenge accepted, sabi ni Glenda. Pag pupunta ka man sa tanggapan namin, please lang, bumili ka ng malaking adult diaper. Pag naihi ka sa iyong saluwal, hindi ka tatagusan. Kinaladkad mo ang sagradong pangalan na dinadala namin, uumpisahan na namin pasisikipin ang mundong ginagalawan mo. Glenda Sir King, nang mihingi po ng tulong kay Sir Ben Tulpo na maibalik po yung perang ininvest ko po sa company ni Sir Reden Barela, Ecolite Water Refilling Station. Ako po ay nag-invest ng pera sa kanya na worth 443,000. Ngayon po, nagkaroon daw po ng problema yung company. Kung ano lang po yung tinubo, yung pera nyo, yun po yung ibabalik sa amin. Ngayon, kinausap ko po siya, irerefund ko na lang po yung pera kung magkano po yung ininvest ko. 3 months ko na pong iniintay yung pera. Ang naibalik lang po sa akin ay nasa 8K. Hinahamon niya po ko na sasamahan niya po ako sa tulpo. Swerte ko pa daw po kung naibibigyan pa daw po ko ng company niya. Sana po matugunan po lahat. Ito ba investment, multi-level marketing? Ano bang nangyari dito? At bakit pa nangako ba siya ng tubo? Bali po ang tubo nun sa within 21 days, 80% po. 80%. Sa lahat ng mga nanunood, pakinggan nyo na maigi kasi ito yung sinasabing on-air investigation. Magkaliwanagan kasi may pamamaraan ho pagdating sa mga investment na yun. Hindi ka basta-basta pwedeng magmangako ng investment na hindi ka dumadaan sa sinasabing ito yung mga patakaran na napapaloob ho sa Securities and Exchange Commission. Tatanong ko sa iyo, Glenda, so nag-invest ka ng 400,000 pesos? Paano bang investment yan? Nagbigay ka ng pera, binigyan ka ng produkto? Bali mag-invest po kayo sa company niya kung magkano po yung kaya nyo. Then pwede po kayong bumili ng, may promo po sila sa alkaline filter nila. Okay. Na pambahay po. Alright. For 20,000 po yun. Pag nagpo-promo po sila, 12,000 na lang. Alright, okay. Ganun po. So, pag po kayo nag-invest sa kanila, kumikita po yung pera nyo sa kanila. Okay. Parang lumalabas, siya'y kumukuha ng puhunan sa inyo sa pamamagitan ng pagpapangako na ito'y tutubo ng 80%. Apa. 80% ang tubo. Napakataas yan. Hindi inaalaw yan. Nire-regulate yung mga tubo kasi kuminsan mga pangako hindi tama. Ngayon, Glenda, tatanong ko sa iyo, ikaw ba'y pinabili niya ng produkto sa kanyang kumpanya? Binibenta yung mga water purifier ba yan? Meron po. Bali po, pag nag-invest po kayo ng nasa 100K sa kanila, kailangan nyo pong bumili ng 2 alkaline filter po sa company niya.
Siya ba'y korporasyon or siya'y small business or single proprietorship? Opo, single po. Bawal ang sinumang kumpanyang single proprietorship na magkalap ng investor at mangako ng sinasabing tubo. Ayon yan sa Securities and Exchange Commission. So, nung sinisingil mo siya, parang lumalabas ngayon, 80% ng 400,000 pesos ang tubo mo. Umabot na po siya ng 1.2 nun. Mga 1.2 na, tumaas na. May pinakita ba siyang passbook sa iyo? Oh, Glenda, ito ng tubo mo. Meron po kaming system na dashboard. Doon po namin nakikita. Ano ang ibig sabihin ng dashboard? Yung pagpasok niyo po ng pera, na andun po kung magkano pinasok niyo. Saan ang gagaling yung tubo? Pangako niya? Yun po yung pangako ng company niya. Ang pera ba'y nakadeposito sa bangko o ang pera hawak niya? Dineposito ko po sa bank account niya. Tapos meron pa po siyang reseller. Pwede po doon isend yung pera. Yung pera mo, dineposito mo sa account niya. Apo. Malinaw, ano? Na-send na ba sa yung tubo mo o puro labas ka ng pera o may pumasok na ba? Naglabas po ako ng pera noon sa worth halos nasa 40 po noon. Yun po yung tubo. So hindi ko naman po nilalabas lahat. Dahil pinastop niya po niya noong July, first week ng July, ang umabot na lang po ng tubo hanggang 1.2. Bali 700. So nakipag-usap po ako sa kanya na kung pwede, kukunin ko na lang yung, ire-refund ko na lang yung pinuhunan ko. Bakit mo kinukuha yung investment mo? Nalulugi na ba siya or nakakahalata ka na bang niloloko ka nitong kolokoy na tong... Siya po mismo nagpa-stop eh. Bakit niya pina-stop? Nagpa-stop po siya kasi po nagkaroon daw po ng problema yung bank account niya. So nangyari po, nagbigay po siya ng bagong complan. So sa makatuwid, swetik tong putok sa buho na to na sinasabi niya, ikaw naman, uto-uto ka, naniwala ka sa mga sinasabi niya. Pumasok ka sa isang illegal na investment. Panloloko to eh. Illegal kasi hindi ito authorized ng Securities and Exchange Commission. Ang ginawa nitong malikhain ng putok sa buhong si Reden Barela, na talagang tinatawagan namin, ringing lang, hindi sumasagot, malamang nakahalata na siya, natatakbo ka sa akin. Paano mo nakilala to si Reden Barela? Sa pinaka-upline ko po, yung pinakakakilala ko po. So, ang ibig mong sabihin, multi-level to. May upline ka, ibig sabihin may nasa itaas sa'yo. Tama? Opo. Sinong nasa itaas mo? Opo. Siya or ibang tao? Ibang tao po. Paano ka na-recruit ng upline mo? Nakilala ko lang po siya sa Facebook din po. Okay. Anong pangalan ng upline mo? Si Heidi Bell po. Nasaan Heidi Bell Trabor. Okay, nasaan ngayon si Heidi Bell? Nakita mo na ba in person si Heidi Bell? Hindi pa po. Paano mo nakilala to? Sa upline mo? Bali po, ang nangyari po, minessage ko po si Reden. Na-recruit ka ni Heidi Bell. Dinala ka ni Heidi Bell dito kay Reden Barela. Tama? Apo. Nasaan ang upline mo ngayon at anong ginagawa ng upline mo? Iniwan ka sa dilim? At sinasabi niya, biktima rin siya. Biktima rin po siya. Ngayon, ito na. Ngayon, katuwid, biktima ka, biktima rin siya. Sino naghikayat sa iyo na magbigay ng 400,000 pesos dito sa kay Reden Barela? Hindi ba si Heidi Bell? Hindi po. Bali po si Sir Reden. May GC po kasi kami. Alright. Ano ang nangyari sa transaction mo? Kay Heidi Bell ka dumaan o dumiretso na kay Reden Barela? Diretso po kay Reden Barela po lahat ng transaction. Hindi ka ba sinabihan ng upline mo, mag-recruit ka ng member na para nang bentahan mo rin ng ganitong investment? Hindi naman po. Hindi naman po. Ang mangyari lang po, pag nag-recruit ka, meron ka 5%. O kaya nga, so hindi ka nag-recruit, gusto mo lang tumubo. Apo. So, dahil hindi ka nag-recruit, kinalalagay sa alanganin itong si Reden Barela kasi hindi ka gumawa ng sarili mo na dapat manloko ka pa sa ibaba mo. Tulad na itong si Heidi Bell, niloko ka. Dinala ka ni Heidi Bell dito sa si Reden Barela. Kumbaga, hinututan ka sa pamamagitan ng mga pangako. Kaya ngayon, mahihirapan ka. Si Heidi Bell, na-recruit ka na, kumita na siya kay Reden Barela kasi na-recruit ka eh. Wala kang ginawang recruitment sa ibaba, so natigil. Kaya nagkalintik-lintik doon si Reden Barela kasi karamihan doon, nakuha na nila yung kalang investment. Ikaw naman ngayon, para makuha mong investment mo, mag-recruit ka. Mambiktima ka. Kasinungalingan ni Reden Barela at ang estilo ng pagbebenta sa iyo, dalhin mo na naman sa kanya para nang sa ganon, tuloy-tuloy ang inyong racket. Pag wala nang ma-recruit dyan, sira na kayo. Meron po ako
Na-recruit? Na-recruit po. Okay. Meron po. So, ilan ang na-recruit mo? Bali, 3. Magkanong investment ang nilagay nila? Yung isa po, 50 po. 50? Isa po, Mhm. 50 po. Isa po nasa 30. Mhm. Marami ka nang na-recruit pala dito, Glenn. Yung isa po, Masakit man sabihin, ayaw mong aminin ka na biktima ka, pero nakasapakat ka na, kasabwat ka na rito, kakuntsaba ka na rito na magre-recruit ka, dadalhin mo dyan sa pinakamalaking na si Reden Barela. Kasi sa pamamagitan ng group chat, dadalhin mo sila nitong pandemya, pagkatapos ayan, huhut-hutan ngayon na Reden yan. Ngayon, ang sinasabi ko rito sa iyo, nag-recruit ka rin. Paano kaya kung yung mga ni-recruit mo, irereklamo ka sa akin? Ang hindi mo nire-reklamo, itong nag-recruit sa iyo, si Hayden Bell. Dapat ang una mong reklamo, yung nag-recruit sa iyo. Ikaw naman, irereklamo ka nung downline mo, yung na-recruit mong 3, para magipit ito si Reden Barela. Kung tutusin, nagsama-sama kayo dyan Walang katapusan to na kayo mismo maglulukuhan, magre-recruit kayo na walang katapusan, panluloko. Ang tanging magagawa mo, ikaw, si Heidi Bell, kasama pati yung mga downline mo, igipitin itong si Reden Barela. Biktima ka ni Heidi Bell kasi ikaw ni-recruit ni Heidi Bell. Si Heidi Bell, biktima ngayon nitong si Reden Barela. Ikaw naman ngayon, naghanap ka na mabibiktima mo, nag-recruit ka ng 3, nadala mo ngayon. The only way para matitibay ito rito, patikimin natin ng matatabang rehas at nandoon yung mga preso nakahanda yung pumada at magyuyugyugan sa loob ng kulungan, matutuwa pag nakita tong si Reden. Huwag mo nang isipin muna yung pera kasi hanggat hindi ka magsampa ng reklamo at hindi makukulong to. Kasi yung pera mo lipad na, winaldas kasi illegal na transaction to okay? May magagawa ho ba yung mayor natin dyan, yung butihing mayor natin sa Baliwag na patigilin muna to? Kasi kung hindi, baka naman mag-ooperate to ng ibang sistema na kasi na-circumvent na huli ng Securities and Exchange Commission. Ay, opo. Malaking tulong po at napakagandang impormasyon po yung nakarating ngayon sa amin. Bayaan po ninyo, bukas na bukas din ay magpapalakad po ako kahit ako po mismo. Ay, i-inspectionin ko po yung location po na yan at ipararating ko po sa kay Mayor na yung ganyang kaso po. Okay, sir. Hanggang doon na lang muna kami, sir, at may pinaabot lang namin sa inyo. Wala naman masamang mabigyan sila ng permit kung nagbebenta lang water purifier. Opo, masok po kayo, Sir Ben, na action na po namin ng mga bagay dito. Glenda, umpisahan mo na ang pagtawag sa kanya, i-group chat mo na, ikalat mo na sa mga ka-chatmate niya lahat, at sasabihin mo, nakahanda na si Bitag, at pasisikipin na natin yung mundong ginagalawan itong kolokoy na to, okay? With you, ang batas ang siyang magsasabing ibalik yung pera. Okay, Glenn, ha? Okay? Alright. Salamat po, Sir Ben. Walang anuman. Okay, mga boss, ito ng update. Sa investigasyon ho ng Bitag, naglabas ho ng Securities and Exchange Commission o SEC advisory ho, laban ho sa iShared Water Equipment and Supplies Trading Business. Ito ay hindi raw ho rehistrado, magkalap ho ng investment sa kanilang tanggapan. Agad din, pinasilip ho sa Baliwag ho, Bulacan, BPLO, ang lokasyon ng opisina ng Reden. Subalit ang asawa nito ay nandoon lang, naroon. Matapos ang ilang araw, nakatanggap ho kami ng mensahe mula kay Reden at nais niya raw ipaliwanag sa Bitag ang kanilang panig. Ngayon, sa linya ho ng telepono, si Reden Barela. Magandang hapon sa iyo, Mr. Reden Barela. Yes po, Sir Ben. Good afternoon po. Magandang hapon sa iyo. Reden, Opo. Okay. Opo. Una sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa iyo at kay tumawag. Ayan, ay respeto na rin sa panawagan namin na kinakailangan magpaliwanag ka. Ito na rin kabutihan mo para marinig din yung paliwanag mo kasi kung hindi, one-sided tayo ron. Tama? Opo. Ayaw natin maging one-sided dito kasi sumbong. Tsaka hindi naman ikaw yung taong mga kapareho ng mga dorobo na talagang tinutugis namin yung mga siga-siga dyan sa tabi-tabi or kung sino man. CEO ka, ibig sabihin Chief Executive Officer ng iShared Tech Water Equipment and Supplies Trading. Kaya ako'y mag-uumpisa agad sasabihin sa iyo na nirereklamo ka rin. At sa akin ay ba't mo daw nasabi at bakit mo nasabi? Walang tulfo-tulfo. Ito ba'y nakita ho namin sa tape, baka pwede mapaliwanag mo na rin kasi kami nanawagan sa
sa TV, kaya lang sabi mo, gusto mo magpaliwanag, bibigyan ka namin ng pagkakataon magpaliwanag bilang kortesiya na rin at respeto sa mga tao marunong din gumalang. So bibigyan ka namin ng galang dyan kasi iba tong reklamo mo. Sige, Reden, pwede ka magsalita sa panig mo kasi sa kabilang linya naman si Glenda Sarkinia para nang sa ganoon patas tayo rito. Wala tayong kinakampihan at malay natin baka isa sa inyo ay si Glenda ba o ikaw ay hindi nagkakasundo. Tingnan natin kung ano yung mga bagay na pwede natin maayos dito ngayon. Umpisahan mo, Reden. Yes po. Yun nga po, nagkaroon po kami ng online platform business. Si Ma'am Glenda po ay isa po sa nakasali sa amin. Hindi po siya nang invite at hindi ko po kilala si Ma'am Glenda. So, nung dumating po yung July ay lumabas po yung SEC advisory sa amin. So, tumigil po kami para hindi po kami makasuhan. So, nag-stop po yung operation at naglabas po kami ng memo na magre-refund po kami doon sa mga inabutan po nung hindi po kumita. So, 3 months from now, nakapag-refund po kami by schedule. So, si Ma'am Glenda po, nagkataon, ang schedule niya po ay October. So, ayun po, hindi po kasi sabay-sabay siyang i-refund, mabagal at mahina. Pero nakapag-refund na po kami in 3 months. Okay. Until now po, nagre-refund pa rin po kami. Ngayon, baka po si Ma'am Glenda ay nainip lang po. Actually po, before siya lumapit po sa bitag, nakapag-partial na po kami sa kanya ng thrice or twice po na nasa record po namin yon. Kaya nung nakita si Ma'am na nando sa bitag ay nagulat po ako. Siguro po ay nainip po si Ma'am. Alright, sige, ganito. Okay, paliwanag mo, Reden. Sa kabilang linya naman natin si Glenda Sarkinia. Glenda, telepono lang to, Glenda, okay, Glenda, narinig mong paliwanag ngayon ni Reden, okay? Ano masasabi mo ngayon, Glenda? Gusto ko lang kayo ba'y nag-ayos na? Kinakailangan ko pa bang manghimasok dito o kayo ay nag-uusap na papabayaan namin kayo? Bagamat tumugon si Reden na tumigil muna ayon doon sa sinasabi ng Securities and Exchange Commission, bawal. So, sinunod niya. Alright? Ano naman yung sasabihin mo ngayong, Glenda? Ayun nga po, nagsasettle nga po siya, pero yun nga po, nakapag-usap na po kami na isesettle niya po lahat yung pera po na i-refund po sa akin. Alright. Ngayon, kung nag-settle na kayo ba'y nagkasundo na? Kasi kung kayong dalawang nagbabangayan, kayong mga dalawang partido, nalabas kami, nilapitan mo lang kami. Kung ang isang, kalimbawa, ito, yung respondent ngayon, itong narereklamo mo, ay nakikipag-usap naman pala sa'yo, medyo didistansya kami ng konti. Okay, naintindihan mo? Kasi ayaw namin maggulo yung pag-uusap ninyo. Gets mo? Opo, sir. Kasi ayaw ko rin naman gagamitin mo kami ng parang panakot doon sa taong gusto naman makipag-settle. So, ayaw namin maging parang pressure. Mas magandang hahayaan namin kayong dalawa sa pagin to para nang sa ganun, kayo mismo mag-ayos kasi labas kami. Pero kung nilapitan mo kami, tatayo kami sa iyo. Kaya lang itong sinasabi mong narereklamo mo, willing naman makipag-settle. O paano ngayon yan? Kayo ba'y okay na? Opo, nakapag-usap po kami after nung na live po yung reklamo ko. Alright. Sige, ngayon, okay. So, hindi ko na alamin kung anong detalye yung pag-uusap ninyong dalawa. Labas na ako dyan kasi ang sa akin lamang, una, nakaladkad yung pangalan namin, kahit sino mga tulfo. At kung ano man nasabi ni Reden, total desente naman kami yung pakikitungo, magiging desente rin ako at medyo mahinahon din ako kahit mahinahon ang paglapit niya sa amin. Iba yung pakikipag-usap mo sa kanya at saka tinape mo, binigay mo sa amin. Oo, totoo sinabi niya, walang tulfo-tulfo, pero sa naman kadahilanan kung bakit niya nasabi yun, hindi ko nababalik. Siguro baka nakukulitan sa'yo. O siguro parang lumalabas na pepeste na siya kasi parang nagre-refund na siya ng pera. So, pag ginulo mo pa ngayon yun, nininig mo, baka hindi ka na mabayaran tuloy kasi nagugulo. Sa totoo lang, ayaw ko makisali. Kasi baka pag sumama ako dyan, pareho kayo mawawalan. Pareho kayo lugi. Kasi pag pumasok ako riyan, hahanap ako ng butas na talagang patitigilin ko kayo. Kakalag ka rin ko kayo sa Securities and Exchange Commission. Ngayon, since wala namang biktimang lumalapit sa amin, ikaw lang, Glenda, at si Reden ang kausap mo dyan,
So, Opo. dito lang kami muna. Okay, Reden, mapapangako mo ba maayos mo tong si Glenda? Yes, sir. Alright. Yun naman po ang ginagawa talaga namin, sir. Yun Alright. naman po talaga. Sige. Glenda, masaya ka ba at nakikipag-usap ngayon sila si Reden? Opo, nung simula po noon, naging mas active po yung pakikipag-usap. Alright. Sige, ganito. Lahat ng bagay sa mundong ito, nakukuha sa magandang pakiusap. Kaya sinasabi, mayroon the art of negotiation. Yung estilo ng pakikipag-usap, may body language yan. Yung pagmumukha, yung tono ng pakikipag-usap, mahalaga. Nakikinig ka sana, Reden. Sa tono ng pakikipag-usap, may mariin, may mahinahon, merong malakas, may pagkabusit at galit. Although, Reden, yung iyong pakikipag-usap kay Glenda, hindi ko na kakalkalin, hindi maganda sa tenga ko. Kaya lang, hindi naman akong kalaban mo si Glenda. Nabuisit ka lang, sinabi mo, walang tulfo-tulfo. Siguro nga doon sa pakikipag-usap si Glenda. Okay? Malinaw? Okay, Glenda. Tumatayo naman kami sa gilid mo. Huwag mo lang masyadong sobrahan at huwag mong dadagdagan. Tama lang. Magkakasundo kayo, okay? Okay po, sir. So, wala ka ng reklamo, okay na? Opo, salamat po sa inyo. Alright, sige. Reden, ayusin mo na lang, okay? Sir. Alright? Yes po, yes po. Pag naayos na yan, win-win na yan. So, kami nandito lamang kapag may nilapitan, inareklamo. Salamat po, sir. Good luck sa inyong dalawa. Thank you very much, Sir Ben. Thank you sa inyong dalawa, okay? Eto, aragi isang pambansang sumbungan. Bitag!